Yo, what's up? Good morning everyone. Welcome sa kwentong Take 2. Yo, what's up? Good morning everyone. Welcome sa kwentong isla. Ako nga pala si R. Villaruel, isang baguhang OFW dito sa isla ng Cayman Islands. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa pinakamahalagang bagay na pwede nating malaman about dito sa Cayman Islands. Ito ay para sa mga OFWs at sa mga gusto maghanap ng trabaho dito sa isla. Unang-una na dyan ay ano nga ba yung mga trabaho na available na pwede mong pag-applyan dito sa isla. Pangalawa ay saan nga ba pwedeng mag-apply? Ano yung mga websites na pwede mong i-check para malaman mo kung ano yung mga job offer dito sa isla. Then pangatlo, ano yung mga average na sweldo sa mga pwede mong makuha na trabaho dito sa isla. Kakatapos ko lang mag-jogging at uuwi muna ako ngayon. And doon natin ituloy yung kwentuhan natin about sa mga trabaho dito sa isla. Napaka-exciting nitong pag-uusapan natin kasi napakaraming Pinoy ang gustong magtrabaho dito sa Cayman Islands. Ayan, kakarating ko lang ng bahay. Ayan, samahan nyo muna ako magtapon ng basura. Wala akong idea kung anong araw dumadating dito yung garbage truck para mangolekta nito mga basurang to. Pero kadalasan madaling araw sila kumukuha dito. Like mga alas 4 ganun. Ayan, bale ano nga ba yung mga trabaho na available dito? At yung mga trabaho na pwede mong pag-applyan. Uunahan ko na kayo, sa totoo lang, napakahirap talagang makahanap ng trabaho dito sa isla. Lalo na ngayon, maraming nababago sa mga policies nila sa mga expats, foreigners, at kasama na nga dun tayo mga Pinoy. Yan nga mga nandito na ay nahihirapan sila makahanap. Isipin mo yun. Paano kung wala kang mahanap? E di no choice ka, uuwi ka ng Pilipinas. Pero wag kayo mawalan ng pag-asa kasi napakarami kong Pinoy na nakilala dito na nag-apply sila sa mga ganitong website, mga minessage lang sila sa LinkedIn, or di kaya dumaan sila dun sa standard process. At ngayon nga nandito na sila sa Cayman Islands. Karamihan ng mga tao dito ay nagkakaroon ng opportunity sa referral, o di kaya ay meron ng kamag-anak dito. Mas madali yung process nila compare dun sa mga nag-a-apply, no? Na yun nga, ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano yung mga pwede at hakbang na gawin mo habang nasa Pilipinas ka pala ngayon kung gusto mong makahanap ng trabaho dito. So ano nga ba yung mga industries na madalas na tumatanggap ng expats dito? Unang-una na dyan ay yung hospitality. Kasama na dito yung hotel and restaurants. Pangalawa is construction. Pangatlo is healthcare. Pang-apat ay finance and banking. Panglima ay domestic work. Kasama na dito yung housekeeping, nanny, and caregiving. At pang-anim naman ay yung retail and customer service. Sa mga professional jobs naman, ang marami dyan ay IT, accounting, engineering, admin positions. Marami sa mga yan ay foreigners. Kaya kung meron kang skills at sapat na experience, ay malaki talaga yung chance mo na ma-hire dito. Pero karamihan sa mga nakausap ko, kahit meron silang sapat na experiences or skills, kahit na na-hire na sila, kahit meron na silang company, ay matagal pa din yung process. Minsan tumatagal ito ng 8 to 12 months o di kaya tumatagal pa ito ng ilang taon. Alright, pag-usapan naman natin yung tanong na saan ka nga ba pwedeng mag-apply? So dito meron tayong tatlong ways para makapag-apply dito. Unang-una na dyan is yung sa online job portals. Pangalawa naman is yung sa recruitment agencies. At pangatlo naman is yung direct application. Dun sa una, which is yung online job portals, ito yung mga websites na pwede nyong i-check. Una-una dyan is yung www.caymanjobs.ky. Pangalawa is yung www.indeed.ky. Pangatlo is yung www.ektrade.com. Marami na rin akong nakilala na dito nag-apply sa website na to. Napakarami nyo rin talaga makikita na job offering dito. Kaya lang dito, unahan talaga at meron talagang advantages yung mga nandito na sa isla. Pangapat is yung LinkedIn. I-highlight mo lang yung Cayman Islands doon at doon ay makikita mo na yung iba't ibang positions na pwede mong pag-applyan
dito. Panglima is yung caymancareeredge.com at panghuli naman is yung Cayman Compass. Napakarami naman. Ano ba yan? I-check ko ba yan isa-isa? Pati na rin yung mga qualifications. Pero syempre, gaya ng sinabi ko kanina, hindi ganong kadali makahanap ng trabaho dito sa isla. Kailangan mo pa rin dumaan sa tamang proseso, maghanap ng trabaho through these websites. At syempre, kailangan mo yung samahan ng tiyaga, pasensya, at dasal. Kasi napakahirap talagang magkaroon ng opportunity dito sa Cayman Islands. Alright, let's proceed. Pangalawa is yung recruitment agencies. Meron din naman dito ng mga local recruiters na tumutulong makahanap ng work yung mga wala dito sa isla. Pero tandaan, hindi dito kailangan ng placement fee at huwag basta-basta maniniwala sa mga online offers. I-verify nyo muna kasi napakarami ng Pinoy ang na-scam dito. Marami na ako nabalitaan na nakarating na sila dito sa isla pero pagdating nila dito ay wala silang trabaho. 'Di ba? Kawawa silang mga kaisla. Kaya lagi po kayong mag-iingat. Example ng mga recruitment agencies is yung Affinity Recruitment. Pangalawa is yung Invenio. At sa mga recruiter naman is pwede nyo i-check yung AU Pair Cayman. And last but not the least is yung direct application. Kung nandito ka naman na sa isla ay pwede ka rin namang mag-walk-in sa mga establishments like restaurants, hotels, and even clinics. Dalhin nyo lang yung resume nyo, copies ng ID, diploma, and certificates. Isang paalala, lahat ng trabaho dito ay dapat legal. At lahat ng workers dito ay dapat laging valid ang work permits. Sunod natin pag-uusapan ay paano nga ba maghanda at mag-qualify sa mga trabaho dito. Kailangan mong i-secure ang mga sumusunod. Valid passport, updated CV or resume, employment certificate or reference letters, police clearance, medical clearance which is yun yung requirement sa ating work permit at higit sa lahat yung NBI clearance kung ikaw ay nag-a-apply pa lang sa Pilipinas. Gaya nung sinabi ko nung nakaraang vlog, employer na nag-aasikaso ng work permit dito. Sila rin na nagbabayad nun. Kaya once na ma-approve ka, doon ka palang papayagan na makapasok at makapagtrabaho dito sa Cayman Islands. Ayan, bali, bago natin ituloy itong kwentuhan na to, meron nga palang schedule ngayon ng paayos ng sasakyan. Kung naaalala nyo dun sa last nating vlog, bumili ako ng battery. Ayun eh, para nga dun sa sasakyan ko, since hindi ko nga siya mailagay kasi wala akong mga tools eh, isasabay ko na siya dun sa pagpapagawa. So ito nga pala yung sasakyan ko. Ayan, Toyota Corolla 2004 I think or 2005. Medyo matagal ko na siyang hindi nagagamit kasi nga mahal magkasasakyan dito. Tingnan natin kung okay pa. Ayan, kita nyo naman napakadumi. Kasi nga hindi ko na siya nagagamit. Plano ko na sana tong ibenta. Kaya lang since siya nga yung pinakauna kong sasakyan, parang napamahal na ako sa kanya. As of now, hindi ko pa siya kayang i-let go. Isipin nyo mga kaisla, bago kayo makapag-drive dito, kailangan nyo ng insurance. Tapos yung pinakamura pa doon is yung third party insurance, which is napakamahal. Isipin nyo 1 year lang yung validity nun, tapos third party insurance pa siya. So yun na yung pinakamura na pwede mo ma-acquire para makapag-drive ka ng legal dito sa Cayman Islands. Bukod pa dun yung sa registration, yung inspection, dun sa parang kumbaga sa atin ay yung LTO. Bukod pa yung mga yon. Tapos syempre, since luma na nga to, pro na siya sa mga sira, pro na siya sa mga flosses, kaya ayun, mas mahal. Mas may chance na hindi siya pumasa sa inspection kasi nga madaming kailangang palitan o kailangang ayusin. Isa yun sa may pinakamataas na expenses pag nandito ka na sa isla. Kaya uutay-utay nating maipaayos ulit para magamit ulit natin sa trabaho. Dito pa yung meron pa akong table dito ng mga bakal. Mamaya ituloy natin yung usapan about sa mga trabaho dito sa isla. So mapapag-usapan natin yung mga starting average salary sa non-professional and professional jobs dito sa Cayman Islands. Alright, hintayin ko lang yung gumagawa ng sasakyan. Kita nyo, hindi na nag-i-start. Bukod sa napakatagal lang nga niya, wala na rin siyang battery. Try ko lang siyang i-jump start.
Nagpalit muna ako ng sando kasi napakainit dito mga ka-isla. Grabe, umulan kanina umaga pero ngayon sobrang init na naman. Grabe. Nandito na ata magagawa ng sasakyan. Ito nga pala si Kuya Orly. Hello. Yun, no? Ano problema na ito? Battery. Yung battery po nakabili na ako. Tapos? Ito po, yung Strat. Bakit strat? ayan, palitin na po yan. Ba't hindi nagmagana? Gumagana pa naman po. Kaya lang priority tagasang ka sa atin. Valenzuela. Uy! Kababayan ko pala si Kuya. Valenzuela. Sa ano po kami, Karuhatan. Malapit lang. Mga tita ko, mga taga dun. Madalas din po ako nandun. Saan sa Karawatan? Sa loob pa sa ano? Perez Street po. Ayan, sa mga nandito sa Cayman. Kung may mga sira yung sasakyan nyo, pwede nyo siyang kontakin. Ano masabi mo Kuya sa buhay Cayman? Ano dito? Yung life ano? Cost of living po. Cost of living. Apartment pa lang. 50 mil na. Sa Pilipinas. Pakinig nyo yun, sabi ni Kuya, cost of living pa lang daw dito monthly, nasa 50 mil na. 50 mil na. Grabe. Kung hindi ka magtitipid, mamatay ka rito. Yun. Ilang taon na nga po kayo dito Kuya? Nasa 15 na, 17. 17, so 18 nakapag ano na po kayo, rollover na kayo? Oo. Grabe yun, tagal na ni Kuya dito. Baka naabutan nyo pa yung ninong ko dito. Naka-rollover na ako. Simula na naman ngayon, mga 4 years na naman ngayon. Ayan. Sige Kuya, thank you po. Ingat po. Sige, Sa ano na lang po, chat-chat na lang. Yo, what's up? So, kakailis lang ni Kuya Orly. And ayun, idadrop ko dito yung contact number niya. Para dun sa mga nandito na sa isla, pwede nyo siyang kontakin through WhatsApp. If ever na magkaroon ng aberya yung sasakyan nyo. And so, since napag-usapan na natin yung mga ways para makapag-apply dito, which is unang-una na nga dyan is through online job portals. Pangalawa is yung through recruitment agencies. At pangatlo naman is yung direct application. Pag-uusapan naman natin ngayon yung salary. Marami nagtatanong sa akin kung mataas ba daw talaga ang sahuran dito sa Cayman Islands. At ngayon nga ay sasagutin na natin yung mga katanungan na yan. Pag-uusapan natin yung mga sahuran dito. Pag-uusapan natin yung mga sahod ng mga skilled and non-skilled workers dito. Pati na rin yung mga professional and office jobs. Alright, magsimula tayo sa skilled and semi-skilled jobs. Ang mga positions po na babanggitin ko ay ito po yung mga pinaka-common na positions na pwede mong pag-applyan dito sa Cayman Islands. Unang-una na po dyan is yung waiters and waitresses. So, ang average salary po ng waiters and waitresses dito sa Cayman Islands is around 1,200 to 1,600 KYD per month. So, excluded pa po dyan yung tips. Ayan, reminder lang po yung mga sasabihin ko pong sahod is average. So, ibig sabihin, pwede pong tumaas or pwede rin naman pong bumaba. Depende po yun sa experiences nyo. Next job position natin ay ang mga bartenders. Ang average salary po ng mga bartenders dito is around 1,400 to 1,800 KYD. Gaya po ng ating mga waiters and waitresses, excluded po dito yung tips. Possible talaga na mas malaki pa doon sa average yung makukuha mo monthly. Especially pag hindi slow season, kumbaga marami talagang customer, lalo na sa mga restaurants. Ayan, malaki po yung kinikita ng mga bartenders and waitresses and waiters dito. Next naman is yung housekeepers. Ang average salary po ng housekeepers dito ay 1,200 to 1,500 KYD per month. Isa pa pong reminder, ito nga po palang mga sahod na sinasabi ko ay hindi ko lang po kinuha basta sa kung saan. Ito po ay galing sa iba't ibang websites and from there, tinry ko po siyang ipag-compare at kunin yung average nila. Masasabi ko naman na mga around 80% ay accurate po itong mga sinasabi kong salary ngayon. Alright, sunod po sa ating listahan is yung mga cashier. So, ang mga sahod po dito ng mga cashier
is around 1,200 to 1,500 KYD per month. Sumunod naman po dyan ang mga cook, chefs. Ayan, ang kadalasan po sinasahod dito ng mga chef is around 1,500 to 2,200 KYD per month. Ayan, so kita nyo naman kung gaano kataas talaga ang bigayan dito. Yun nga lang, gaya ng mga sinasabi ng mga Pinoy dito, makuha mo man ng buo yung sweldo mo, malaki naman yung ginagastos mo pagdating sa cost of living. So, kung di po ako nagkakamali, ay pangalawa na po ang Cayman Islands na may pinakamataas na cost of living as of 2025 sa buong mundo. So, pwede nyo po yung i-check sa internet kung tama po ba yun. Pero sure po ako na kasama po ang Cayman Islands sa may mga pinakamataas na cost of living sa buong mundo. Next sa ating listahan ay ang mga construction workers. So, ang karaniwang sinasahod po ng mga construction worker dito sa Cayman Islands is around 1,300 to 1,800 KYD per month. Next po sa ating listahan ay yung mga cleaners or janitors. Ang karaniwan po sinasahod nila dito is around 1,200 to 1,400 KYD per month. And lastly, para naman po sa ating mga caregivers and nannies, ang kalimitang sinasahod po nila per month is around 1,200 to 1,500 KYD per month. So kung mapapansin nyo, meron po tayo mga conversion dyan. As of now po, August 18, ay yan po yung kasalukuyang conversion niya into pesos. Minsan tumataas na hanggang 69, minsan naman bumababa ng around 66, ganun po. Pero still, 'di ba, napakataas pa rin talaga ng palitan dito. Kaya kung i-search niyo po sa internet, isa po talaga ang Cayman Islands na may pinakamataas at pinakamalakas na currency sa buong mundo. And let's proceed na sa mga professional and office jobs. Ayan. Kung may degree ka naman o experience sa mga office-based and technical roles, ito ang ilan sa mga posisyon na pwede mong pag-applyan dito sa Cayman Islands. Una-una na po dyan is yung mga accountants. So, accountants po talaga ang isa sa may pinakamalaking sahod dito sa Cayman Islands. Gaya na sinabi ko nung nakaraang vlog, napakalaking parte ng economy ng Cayman Islands is nanggagaling sa mga financial services. Kaya naman napaka-in-demand talaga ng mga accountants or yung mga auditors dito sa Cayman Islands. So ayun na nga, ang average salary po ng mga accountants dito sa isla ay around 2,500 to 5,000 KYD per month. Grabe. Sumusunod sa ating listahan ay ang mga admin assistants. Ayan, so ang mga sahod po ng mga admin assistants dito is around 2,000 to 3,000 KYD per month. Para naman po sa mga HR staffs, ang average salary po nila is around 2,000 to 3,500 KYD per month. And para naman po sa mga nurses, which is isa sa may pinakamalaking sahod, ang average salary po nila is around 3,000 to 4,500 KYD per month. For IT support naman, ang average salary po nila is around 2,500 to 4,000 KYD per month. And lastly, for engineers, kabilang na nga po dito ang civil, mechanical, electrical. Ang average salary po nila dito is around 3,000 to 5,000 KYD per month. So, yun po ang mga common job positions na pwede mong ma-applyan dito sa Cayman Islands. Kung meron ka naman pong internationally recognized license or certificates, tsak mas malaki po ang inyong starting rate. At the same time, mas malaki po yung chance na ma-hire po kayo dito. Alright, so dito na natin tatapusin tong vlog natin for today. I hope may natutunan po kayo mga ka-isla. Ayan, kung meron po kayong mga suggestions na pwede nating contents na gawin dito sa isla, mag-comment lang po kayo sa baba at itatry po natin yung gawa ng video. Alright, lagi yung tandaan na kahit malayo pa, ay malayo na tayo. See you next vlog, mag-iingat po kayo palagi and God bless.